Mubasa sa verse 15, kamo ang sa verse tan-awon karon ang ngatong giingon man nga si Jesus is the image of the invisible God. Siya ang larawan, image no larawan. Siya ang larawan sa dili makitang Dios. So nganong naingon man ana. So verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16. For by him all things were created in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Magampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo nining kabuntagon Panginoon sa padayon namong nga pagsimba sa iyo, Lord God. Pinaagi sa pagpamati Ginoo sa imong pulong, O Lord God, buksan mo po ang among mga kasing-kasing. Himuwa kining receptive Panginoon sa imong minsay sa umagang ito, O Lord God. Maunawaan namo Ginoo ang imong pulong, O Lord God, para may-apply namo Ginoo sa among tag-sa kapagkatao, Lord God. Panalangin ni Ginoo ang matag-usa nga ani akaron dinhi. Salamat Amahan. In Jesus' name, Amen. Pakpakan sa nato ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, sa uban nga wala nakabalo no, wa ko nakapananghid nga giadto ko sa Manila nung 29 to 3. Gibalik tayo ko sa 3 kay murag mingaw man di ay ang kaan. Mingaw ang mingaw tas kagayan di euro o pag santi pag yun gimingaw ko ninyo. Munang gibalik din. Bitaw kay kung naanad ka na lugar, naanad ka sa halimbawa din pag tuwa ka sa laing lugar, medyo di ka gimakuan. Munang giingon nga there's no place like home. Ambot si Sister Marisa kung gimingaw pa ka sa ato. Mas ulay sige balik ko sa Cebu siya. Mas ulay sige balik. Imo siya nagapon akong Sabado malahi ko. Lahir gyud. Yan. Nagani yung anak dito yung ganto ano? Sige. So, yun na nga nag-alto ko dito tungkol sa celebration sa chaplaincy. Patsada naman, pero kapoy naging Manila yun. Malami na dito kung naka-service, pero kung kuan-kuan ka, labi-labi ka traffic kung init. Pero kung nasa ka-service dito, pag flyover ni mo na imong gabayaran tag 200 plus, kamahal ka is mga English ng mga toll fee. At wala na yung traffic, pero sa tumoy na sa pagnaon na ni mo, nagyapon. Dito lang sa kuan, sa mga sky flyover. So kining larawan sa atong Ginoong Kristo, isa ni sa napakaraming larawan. Tanawa na sa gulan ng Tagalog isa sa napakaraming larawan sa Ginoong Isus ay ang the image of the invisible God. Siya ang larawan sa dili makikitang Diyos. So, ang pangutana din ngano kahang gihulagway man ang Ginoong Isus sa iyang written word o sa written word of God sa ingon niini nga siya ang larawan sa dili makitang Dios. Pakatandaan nato ang Ginoo ay Espiritu. Pag sinabing Espiritu, walay bukog o walay laman. So dili makita. Si Jesus Christ ay naay laman o naay bukog makita. Pero siya ang larawan daw sa dili makitang Dios. So dapat lang na sa pagkahuman ini sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo karong buntaga ato nang mahibaluan ang tubag niini nga pangutana. Sige naman ako ni kabanggit pero dili gid detalyado. Dili detalyado kung nganong ingon ni anak nganong siya ang image of the invisible God. So nganong gitawag man ang Ginoong Hesus nga the image of the invisible God? Unang-una sa atong passage, matod pa sa atong passage sa verse 15, tungod kay si Jesus ang una sa tanang binuhat. Matod pa din Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.
Unsibot pasabot sa the firstborn of all creation. Murag siya ang una sa kuan. Ang firstborn before una or before. He is before of all creation. Dili mo ti pasabot nga ang atong Ginoong Jesucristo ay created being. Wala tay makita sa Bible nga nag-ingon niya nga created being. Gani matod pa sa ubang passage nga si Jesus Christ daw, kung wala siya, walay nabuhat ang atong Ginoong Diyos. Walay nabuhat ang atong Ginoong Diyos. Ipadayon natin eh. Dili mo ti masabot nga ang Ginoong Isus ay created being, kundi una siya sa tanang creation. Matod pa sa una siya sa tanang creation. So halimbawa, unsay buot ipasabot sa Prime Minister? Prime Minister. Ha? Sa tanang diba? Ha? Prime Minister, murag kahilira na sa presidente, no? Higher pa. Halabaw pa sa president. So, Prime Minister. Ibig sabihin sa akong gitan-aw sa dictionary, ang Prime Minister ay Chief Minister. Siya ang chief sa tanang ministeryo. So si Jesus Christ, kung atong tanahon, siya ang he is before. So munang Prime Minister, he is before the creation. Sa John chapter 1 verse 3 muning akong gingong ganina, matod pa din all things were made through him. Kinsa man through him si Jesus Christ na siya. Matod pa ni Apostol John, ang tanang butang gibuhat pinaagi kay Jesus Christ. And without him was not anything made that was made. So kung wala si Jesus Christ, walay butang na nabuhat ang atong Ginoong Diyos. Kung wala siya. So ibig sabihin sa tanang creation na si Jesus Christ. Ibig sabihin kung si Jesus Christ ay binuhat sa atong Ginoong Diyos, na binuhat sa atong Ginoong Diyos nga wala si Jesus Christ. Kay gibuhat man siya. Pero without him was not anything made that was made. Matod pa din ni Apostle John sa John chapter 1 verse 3. Nganong dili man, pangutana lang gyapon nganong dili created being ang Ginoong Hesus? Tungod kay matod pa din mo nang akong gingon kanina, without him was not anything made that was made, that was been made. Buo di pasabot gyapon na. Buti pa sabot kung created being ang Ginoong Hesus, doon na di ay gi-create ang Ginoong Diyos nga wala siya kay gi-create pa man siya. So nganong ikaduhang pangutana, nganong gitawag man ang Ginoong Hesus nga the image of the invisible God? Kanina gitawag siya dahil siya ay before sa tanang mga binuhat sa atong Ginoong Diyos. Kung paano, ikaduha, tungod kay kung paanong gibuhat sa Ginoong Diyos ang tanang butang para sa iyang kahimayaan. So atong pakatandaan, kita, tanang butang na binuhat sa atong Ginoong Diyos, gibuhat niya kini para sa iyang kahimayaan. Para sa iyang kamahayan. Muhatod kini og kahimayaan o glory sa iyang pangalan. So kung paano ang Ginoong Diyos, balik ko. Kung paano, tungod kay, kung paanong gibuhat sa Ginoong Diyos ang tanang butang para sa iyang kahimayaan, gibuhat usab ang tanang butang para sa kahimayaan sa atong Ginoong Diyos. So kung paano, yun na ang motive sa pagbuhat sa tanang butang para sa Diyos Amahan, ganun din sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 15 gyapon o verse 16, for by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created, pinaagi kaniya o para kaniya. So wala kita labot. Yun nga na sentro lang ta sa creation sa atong Ginoong Diyos,
Pero ang sentro sa creation sa atong Ginoong Dios nga mao ang mga tao dapat magbigay sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Amen? Unsay giingon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, in all you do, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So, do it for the glory of God. Ang among na devotion gapon, pwede mo muanha pag Sabado dahil tuwing Sabado naga-devotion me. So, basig na amoy mga patsada nga mga ideya. Ang among devotion gahapon ay mahitungod sa atong kinabuhi nining kalibutan na samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Ginoo. So kumusta ba? Giingon dito sa 2 Peter chapter 3 verse 12, 11-12 nga ang atong kinabuhi ay ipuyo nato holy lives nga holy good o isa peace with God nga malinaw kita atubangan sa atong Ginoong Dios dahil maayos ang atong kinabuhi. So matod pa ni Pastor Ibon na sabi niya nga dili nato mabuhat kung dili nato love ang Ginoo. Amen. Gina, di nato mabuhat. Dahil yung love gani mo na ang greatest commandment sa atong Ginoong Dios. Nalimtan ko lang Panginoon nga, paano mo ba i-express ang imong love sa atong Ginoong Dios? Dahil dili man nato mabuhat ang dili nato malab ang atong Ginoon sa to. Evidence ng sa love is obedience. Ayan. So, nagkalaing-laing expression sa love. Pero, ang isa lamang ang giingon sa atong Ginoong Diyos, kung gihigugma mo ang atong Ginoong Diyos, muni ang resulta. Gibuhat nimo ang iyang kabubuton. So, ana lang kasimple. Gibuhat nimo ang iyang kabubuton. Naana sa mga basic teaching. Paano mo ba buhaton ang iyang kabubuton kung dili mo basahon ang iyang bulong? May balaan mo ba ang iyang kabubuton sa mga nagliko-liko lang diha? Nagliko-liko lang diha. So muna nga, pagbuhat nato sa atong sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, kini ay siguradong makahatag sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Amen? Sa mga batanon, paano ba niya mabuhat ang kabubuton? Paano ba niya ma-express ang love sa Ginoo sa mga batanon? Diha sa ilang panimalay. Simple lang, di ba? Ang sugo sa Ginoo, children, obey your parents. So kung munang gibuhat, nakahatag ka ng himaya. Tapos nakita ka sa imong silingan nga di gasunod sa iyang ginikanan, tanaw sa imong kabuutan bagid ani. Sa imong mga silingan na lang, puutan ka ning batao kay musunod gid sa iyang ginikanan. So lahi-lahi ta og lahi-lahi ta kung asa ta gibutang bisag unsay atong buhaton basta in relasyon sa pagsunod sa Ginoo, talagang makita ang atong maturity bilang Kristohanon. Amen? Kay kung wala tay pagsunod sa Ginoo, bahalag sige tayo nga buutan ko nga Kristohanon pero wala ta masunod sa gusto sa Ginoo, dili gina pwede. Muna nay ginatawag nga professing Christian. Maayo lang sa istorya pero sa buhat wala. Amen? Kanya ito maumala tanong, kanya ito mauna ta. May kaita mo simba kada Domingo, pag-abot sa balay, kamo na ang nakabalo ni ana. Dahil experience na nato na talaga good. So, ako gani sa una pasan-pasan pag cross pag mahal nga adlaw. Pagkahuman inom na, hubog-hubog na. Normal wala bisag mahal nga adlaw. Bisag bawal ang mga kuan pero kahubog manggihapon sa pagbalkadista ka. So, onso tong kuan nganong kuan para maghatod sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Yun nga na tanang butang para sa kahimayaan, gibuhat usab ang tanang butang para sa kahimayaan sa Ginoong Hesus. Colossians chapter 1 verse 6.
Nganong gitawag man ang Ginoong Hesus nga the image of the invisible God. Matod pa sa Hebrew. Pero tanaw to sa Hebrew. Hebrew chapter 1 verse 3 na siya. Kining, because Jesus is the exact representation of God the Father. Kung unsa ang Diyos Amahan, mausab si Jesus Christ. So, bisag ang Diyos Amahan, wala makita, wala'y nakakita. Even Moses, wala makita sa dagway sa Diyos Amahan. Bisag ang Diyos Amahan, wala nagpakatao, pero gipakita sa atong Ginoong Diyos kung kinsa ang Diyos Amahan. Ang iyang nature o ang iyang desire, mo nang gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kabuuan o gayod. So, matod pa sa Hebrew chapter 1 verse 1, long ago, during the Old Testament times, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Paano daw sila gina-istorya ang Old Testament people of God, the Israelites, o ang nag-convert sa Judaism? Sila ay nakikistorya ang atong Ginoong Diyos. Pinaagi nila ni Prophet Samuel. Prophet, basta nga propita ang gigamit sa atong Ginoong Diyos. Verse 2. But in these last days, so dinita nagsugod paghihap sa last days. Dinita nagsugod sa last days. Ano sa aman eh? Sa New Testament. But in these last days, He has spoken us. Paano tayo gi-istorya? Paano gi-istorya sa atong Ginoong Diyos ang iyang katawhan? He has spoken to us by His Son. Pinaagi kay Jesus Christ. Whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So, makita nato nga importante kayo ang atong Ginoong Hesukristo maging sa Diyos Amahan. Tapos, verse 3, matod pa din si Jesus Christ daw, Jesus Christ is the radiance of the glory of God. Wala ko ni matanaw sa pinisaya. Ano sabi ng radiance? Kahayag sa himaya sa Diyos. Paano mo explain yan? Si Jesus Christ ang kahayag sa himaya sa Diyos. Kung si Jesus Christ, murag mga Kristohanon, kung si Jesus Christ ang kahayag, mausab ang mga Kristohanon. Amen? Kay muliwat man kita. Liwat kita sa atong Creator dapat. Pero naguba lang naa. Di ba? Sa pag-create sa atong Ginoong Diyos kay Adan and Eve, let us make man in our image according to our likeness. Tungkol sa kasalanan, naguba, na-disfigure ang likeness o ang image na sa Ginoong Diyos nga naa sa tao. Ang radiance ba sa dahil mo reflection? Reflection. Kumbaga sa salamin, mo reflect ang image sa Jesus sa Father's Jesus. Kita po, Kita ang reflection sa atong Ginoong Hesukristo. So, exact. The glory of God and the exact imprint of His nature. Sa ubang translation, ano sa NIV, exact representation of God, of His nature, of God. And He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, ang universe daw, apilata sa kalibutan, anaa daw sa word of power sa atong Ginoong Hesukristo, matod pa din And He upholds, Jesus Christ upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So grabe no? Grabe ning kuan nga ang universo, ang tibuok universo ay naa sa iyang control sa atong Ginoong Hesukristo. Ano pa ka ang sitwasyon nato, no? Ang atong sitwasyon, unsa man ang atong sitwasyon, maayo man o dili maayo, sa tingin sa tao, kini ay kontrolado sa atong Ginoong Hesukristo. Wala siya ma-out of control. Tapos, yun na nga na pagkahuman niya
kamatay sa krus ng Kalbaryo pangbayad sa pangluwa sa atong mga kasalanan para lita mo adto sa impierno. After 40 days, misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. So naglibog ko ani sa una nga. So maning Jesus Christ sitting in the right hand of God. Na-explain ko na sa lingguhan ani. Kining sitting in the right hand of God ay nagalingkod ang atong Ginoong Jesucristo sa tuong kapangyarihan sa Dios Amahan. Dili ni siya kay literal nga naglingkod sa tuo sa kamot sa atong Amahan, sa Dios Amahan. Kung dili sa kapangyarihan o sa gahom sa Dios Amahan, kung tanaw ni mong Revelation ganin, ang atong Ginoong Jesucristo na agi trono. Sa New Testament na agi trono ang atong Ginoong Jesucristo. Sumuning kuan sa teaching sa one God revealed in three distinct person. Sa John chapter 14 verses 7 to 9, makita nato din si Philip. This is after the pag-ingon ni Jesus Christ nga, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kundi sa pamamagitan ko. Sumatod pa ni Philip dayon, if you have known me, nangutana dayon si Philip nga, Lord, it is enough for us kung makita namo ang Diyos Amahan. Dahil nga, ang tanan daw nga muadto sa Diyos Amahan, ang tanan muagi kay Jesus Christ, ay pa sila makaadto sa Amahan. Muning inday si Philip nga, ikaw na sa amo kung makita namo ang Diyos Amahan. Sumuning tubag ni Jesus Christ. If you have known me, matod pa niya kay Philip, you would have known my Father also. Kung nakilala mo ako, nakilala mo usab ang akong Amahan. Nga nang iyong malihana. From now on, you do know Him and have seen Him. Philip said to Him, Lord, show us the Father. No, lahi tayo ko. Show us the Father and it is enough for us. Verse 9, Jesus said to him, have I been with you so long and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? So, matod ko pa sa una, maghapon karon, kini nga passage ang John chapter 14 verse 9, kinahang kayo ni sa mga Pentecostal nga katong oneness, dili Trinitarian katong oneness. Dahil sabi nila nga tanawa, ang Diyos Amahan ug si Jesus Christ usara dili distinct person, kung dili usara kay whoever seen me has seen the Father. Ibig sabihin, isara sila dili distinct person. Pero dinhi ipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga kung unsa ang Amahan, mauusab siya. Kung mahigugmaon ang Amahan, mahigugmaon usab si Jesus Christ. Kung gamhanan ang Amahan, gamhanan usab si Jesus Christ. Mo nang miingon si Jesus Christ kay Philip, whoever has seen me, has seen the Father. How can you see? Show us the Father. So, dili mo ni pasabot nga ang Diyos Amahan o ang Ginoong Hesus are not distinct individual. So, muning importante ang distinct sa teaching sa Trinity. Kaya ang Trinity, balikon ko, one God revealed in three distinct persons. Kaya kung wala'y distinct, mahulog ka sa oneness, modalism. Kaya ibig sabihin nga, ang Diyos Amahan, si Jesus Christ, o ang Espiritu Santo ay dili tulo ka persona. Mood lang na nga pwede siyang mahimong Amahan, pwede siyang mahimong Espiritu Santo. Munang ang kuan sa oneness nga ang gilansang sa cross, si Jesus pwede ang Amahan. Si Jesus Christ pero pwede sang Amahan. Pero dili lang mao. Dahil sa Trinitarian belief nga atong ginasunod, ang Diyos Amahan gina siya. Si Jesus Christ lahi nga persona munang kuan at Trinity. One God, usa ka Dios, revealed, nagpakilala, nagpaila sa tulo ka nagkalain-laing mga persona. Lahi ang Amahan,
lahi ang anak, lahi ang Espiritu Santo. Kung unsa ang amahan, mausab si Jesus Christ. Matod pa sa kuan, isang example na halimbawa, sa baptism ni Jesus Christ, naa ang tingog sa Diyos Amahan sa langit, naa si Jesus Christ nga gibaptize, o naa ang Espiritu Santo nga nag-anyo og kalapati. Amen? Sumao ni ang mga major doctrine, kining Trinity, major doctrine ni sa Christianity. Salvation, major doctrine sa Christianity. Kay kung mo duha lang ka klase ang saang kaluwasan nga gituuhan sa tao sa kalibutan. Ang usa nga kaluwasan nga maluwas niya ang iyang kaugalingon, muna nga pinaagi sa pagbuhat og maayo. Sayop na siya nga kaluwasan. Ang ikaduha og tama kaluwasan, ang kaluwasan nato gitrabaho sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil dili nato kaya luwason ang atong kaugalingon. Pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, tuuhan nato siya, pinaagi sa atong pagtuo kaniya, ang tanan natong pagabuhaton, resulta sa atong pagtuo kay Jesus Christ. Mauna ang insaktong kaluwasan. Ang mga maayong buhat nato, resulta nga sa atong pagtuo kay Jesus Christ. Kay kung wala tayo pagtuo ni Jesus Christ, ang atong mga binuhatan ay dunay sagol, dunay bahid para sa ato pride. Munang mo ingon ta nga, ako na good ni. Munang kung magka-problema tao, grabe nga problema, mo ingon din ta nga, maayo man kung mataw manong atong among silingan, o wala man hatagidan ni sa Ginoo nga problema. Self-righteous ang inana. Bisan gani si Job, makita nato si Job nga self-righteous gyapon si Job. Matod pa sa Ginoo nga siya ang pinaka-righteous ni anang panahona sa tanang mga tao. Pero kung makita nato agdain tungod sa problema, agdain sa Job chapter 1 hangtod sa chapter 40 ba to? Makita nato ang pagka-self-righteous ni Job. Ngano self-righteous man siya? Matod pa niya nga, gusto kong moatubang sa Ginoo ug akong gideklara nga akong pagkakuan daw. Pero pag atuban niya sa Ginoo, wala siya na isulti sa Ginoo, tamimi siya. Mao gyapon ta. Mao gyapon kita pag atubang nato sa Ginoo, tamimi ang tanan. Amen? Dahil sa grasya lang sa Ginoo. So, but Jesus is the exact representation of God the Father. Maunang, ang nakakita kay Jesus Christ, nakakita na samahan, matod pa niya dahil He is the exact representation. So, sa atong makita din nga, ang Diyos Amahan, walay nakakita kay Diyos, sa Diyos Amahan. Matod pa ni Moses nga, igo nagigapon sa iya nga makita niya, ang maubanan siya sa Diyos Amahan, o makita ba niya? Sa Exodus chapter 32, kung wakaw nakasayop, na ingon ang Ginoo nga doon na nagkaroon siya pabor sa Ginoo, munang ipakita sa Ginoo ang iyang kaugalingon kay Moses. Samtang ipakita niya ang iyang kaugalingon, matod pa niya dunay clip sa bato dinhi kay butang nako og takpang kita sa akong palad dahil para paglabay ko ang imong makita ang ako rang likod, dili mo makita ang akong dagway dahil walay na makakita sa akong dagway nga mabuhi. Muna nga walay nakakita sa atong Ginoong Diyos Amahan, pero gipakita siya sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa din sa John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, the only God or the only begotten Son. Ang ubang translation ani, the only begotten Son who is at the Father's side. Nganong naaman siya sa side sa Diyos Amahan? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So munang He was who is at the Father's side, ang atong Ginoong Hesukristo. He has made Him known. So ang atong Ginoong Hesukristo nag-revealed sa dili makita nga Diyos. Dahil ang makakita sa atong Ginoong Diyos, mamatay gayod. Unless kung siya ay doon na resurrected body. Pero samtang niapa siya sa kalibutan, patay gid siya. Dili maduulan ang Diyos Amahan. Mao nang hinungdan nga ang Diyos Anak nagpakatao para makita ang Diyos Amahan. Amen? Pakpakan sa nato ang atong Ginoong Diyos.
So anong gitawag man ang Ginoong Hesus nga the image of the invisible God? Tungod kay kung paanong creator ang Diyos Amahan, creator usab ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Diyos. So importante kayo no? Importante kayo ni sa medyo bago-bago lang dahil usahay ang pananaw nato sa atong Ginoong Diyos lahi-lahi dili according sa Bible. Kung unsay imong imahinasyon sa atong Ginoong Diyos, usahay mo na ang ikuan. Muna makita nato sa dati natong religion. Sa dati natong religion, nag-imagine ang mga sculptor nga muni ang tagway sa atong Ginoong Diyos, gibuhat day nila. Pinaagi sa mga kahoy, bakahaw, sa mga bato, silver, gold pa, maban. Mo nagakawaton dito sa simbahan. Kay sayang ang gold. So, sa ingon na paagi, akala nila nga nakahatag sila unro sa atong Ginoong Diyos kung dili gibaba noon nila ang atong Ginoong Diyos sa image sa tao. Gidefame nila ang atong Ginoong Diyos. Dahil gihimo nila ang atong Ginoong Diyos according sa ilang imahinasyon. Muna nga, tungod kay kung paanong creator ang Diyos Amahan, creator usab ang Ginoong Hesukristo. Hebrew chapter 1 verse 5. Dinisugdan nato sa verse 5 dahil makita nato din yung context. Matod pa sa verse 5, for to which of the angels did God ever say? So ang nagistorya din ang Diyos Amahan. You are my son. Today I have begotten you. Or again. So, wala daw nag-ingon ang Diyos Amahan sa mga anghel nga you are my son. Karon ay nahimo kang bigatin. Today I have begotten you. Or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. So wala nag-ingon ana ang Diyos Amahan sa iyang mga anghel. Bulahan pa ta. Mas bulahan pa ta kay kita gi-adapt sa atong Ginoong Diyos bilang mga anak niya. Tungod sa atong pagtuo kay Jesus Christ. Pero ang mga anghel wala. Tapos verse and again, He brings the firstborn into the world. Gidala niya ang atong Ginoong Hesukristo nagpakatao sa kalibutan. He says, let all God's angels worship Him. So ang tanang mga anghel daw ay magasimba sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang simbahon nato ay ang Diyos lamang. Dahil kung simbahon nato dili Diyos, nakasalaktan. Pero ang sabi sa Diyos Amahan, tanang mga anghel musimba kay Jesus Christ. Amen? So kinsa si Jesus Christ? Diyos si Jesus Christ dahil ipasimbang talang mga anghel. Pakatandaan nato ang Ginoong Diyos ay siluso siya. Siluso siya. Di siya gustong dunay ka-partner sa imaya sa iya. Gusto niya nga ang tanang mga butang para ragid sa iya. Dahil kung muna ang buhaton sa usa ka tawo kanang tawhana usab, grabe ang panalangin sa Ginoo. Dili lang sa panalangin sa kwarta kundi panalangin spiritual. Dinhi kalibutan lang mubo lang atong kinabuhi pero sa eternal life dito ang grabe. So, when he let all the angels worship Him, verse 8, but to the Son He says, sa kay Jesus Christ gapon, your throne, O God, is forever and ever. So si Jesus Christ ay gitawag dahil continuous niya sa verse 5, continuous yun siya. Si Jesus Christ ay gitawag sa Diyos Amahan na Diyos usab. Munang Godhead, munang Lord, plural. Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteous uprightness is the scepter of your kingdom. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning. Sumatod pa sa Diyos Amahan, ang anak daw ang nag-lead ng foundation, sa binigyan sa lead, nagbutang sa foundation, nagbutang sa kulong, nagbutang sa biga.
laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. Kinsa ba ang nagbuhat sa langit ug sa yuta? Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Hebrew chapter 1 verse 10, you Lord Jesus Christ laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of His hands. So grabe no? Kung paanong creator ang Diyos Amahan, ki-apply kini sa Diyos Anak, kay Jesus Christ. Kung ang Diyos Amahan siya ang nagbuhat sa langit o sa yuta sa sinugdanan, mao ang giingong gihapon din sa Hebrew. Si Jesus Christ ang nag-lead ng foundation sa kalibutan. O ang kalangitan ay the heavens, plural na, and the heavens, Genesis plural gihapon to, in the beginning God created the heavens and the earth. Din sa Hebrew chapter 1 verse 10, si Jesus Christ ang nagtrabaho o nagbuhat sa sa kalangitan. So kung paano ang Diyos Amahan, Creator, ganon din si Jesus Christ. Munang makita nato nga, Jesus Christ is the exact representation of God the Father. Amen? Munang sa the Gospel of John, munang mayon siya nga, ang akong gipanulti kaninyo sa iyang mga disciples, ang akong gipanulti sa inyo ay dili gikan sa ako, kung dili gikan sa Amahan. Nga naman, dahil ang Amahan o siya ay iisa. I and the Father are one. Nga nung are one man, dili man is one. Di ba? Kinsay mga magaling din sa mga sa English bitaw. Sa ngalan ana. I and the Father are one. Paano sa tong dito sa kuan? Baptize them. Panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan o himo ang mga disciples ang tanang katawhan, and baptize them in the name. Ngano dili man plural? In the name of the Father, di man in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero name naman, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So makita nato diha ang unity bisag tulo ang membro sa Godhead sa Diyos, o isang Diyos pero tulo ka persona siya nagpadayag. Unang singular ang gamit kadalasan. So, lay the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. Verse 11, they will perish. So, ang kalangitan o ang yuta ay mahanaw. They will perish, but you remain. In contrast sa atong Ginoong Jesucristo. Ang langit nga atong nakita karon, ang mga sky diha o ang kalibutan nga atong gitungtungan karon, doon ay oras kini nga mga hanaw kini matod pa sa Revelation chapter 21 verse 1. 21 verse 1 oh. 21 verse 1. Nga ang langit daw sa harapan sa trono, sa nagalingkod sa trono ay mikalagyo. Tanawang Tagalog ba? Tanawang Tagalog. Yun ang looy ani ang mga saksi ni Jehovah kay nagsalig ra ba sila sa yuta. 144 ang matos langit. So, tanaw na to ang Revelation 21 verse 1. Matod pa sa Revelation 21 verse 1, onya nakita ko ang usa ka bagong langit ug ang bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. So, pagkahanaw di sa sa daang langit ug sa daang yuta, mipuli dayon mi kanaog ang new heaven and ang new earth. Muning among pinag-usapan karon. Ibalhin kani nato ha. Ibalhin nato sa 2 Peter. 2 Peter chapter 3. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 10.
Sa verse 10, matod pa din 2 Peter chapter 2 verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. So, nganong sama sa usa ka kawatan man? Walay makahibalo. So, for sure ang pinag-usapan na ani ang second coming sa atong Ginoong Kristo. Dili pa ni bagong yang langit ug bagong yuta. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog. Uban sa kusog nga mga dinahunog ug ang mga butang musilaab ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaan niini. O pwede sa diin nga kuan. So makita nato dinhi nga kuan daw sa adlaw sa Ginoo, the day of the Lord, whether second coming or banda na sa bagong langit o bagong yuta, muni ang hulagway. Masunog ang tanan nini sa kalibutan dahil wala na sa lipod ang kuan, ang ozone layer. Sira ng ozone layer nga nagasangga sa siga sa adlaw. Munang bisag mo adto ang tao sa Mars, wala gihapon. Tapos verse kung hinahinayon nato pagbasa ang verse 10, grabe ni. Matod pa din ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok ug ang mga butang mo silaob. So ngilngig kayo. Ngilngig kayo. Og maog daw ang mga yuta og mahanaw uban sa tanan nga anaan niini. Verse 11. Og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha. In this way madaot mahitabo kini unsa may angay ninyong buhaton. So kina ang gi-challenge na din ang mga Kristohanon na. Nganong mga Kristohanon ma? Ang gisulatan din ni Apostol Paul ay ang mga Kristohanon apol. Peter ay mga Kristohanon sa Asia Minor. Matod pa din og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha unsa may angay ninyong buhaton. Niya ang angay nga buhaton gitubag ra sa ni Apostol Pedro. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Verse 12 dayon. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob og maugdaw og ang butang og ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan verse 13. Nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagong langit kalangitan o ang bagong yuta diin maghari ang katarong. So, hadlok kayo no? Hadlok kayo kay maglinog lang gani, hadlok naman kayo ta. Magtabyog-tabyog na gani ang kung na sa atong balay bitaw na sa sulod kung na chandelier. Wala magtabyog-tabyog na gani kay linog, kulba kayo. Kung naunaan na nato nga, oy, mubalik naman kang Ginoo. Ayaw sa Lord kay sa sunod Domingo musimba makasimba na ka. Basta kusugan ilang mga linog. Pagka Domingo na, puno kayong simbahan. Tanang simbahan puno kayo. Born again man, kuan man, Katolik man, Iglesia ni Cristo. Pipila ka mga bulan, nawala na. Nag-undang na sa pagsimba kaya wala na may linog. Hadlo kayo, pero kining gingon sa pulong sa ilong atong gibasa, dilita ngay mahadlok. Amen? Amen. Nganong mahadlok man ta kining panahon na wala na ta gikuha na ta sa Ginoo. Dilita mahadlok. Ang mahadlok ang mga tao nga walay insaktong relasyon sa Ginoo. Amen? Amen. Ang walay insaktong relasyon sa Ginoo kadtong wala magasunod sa gusto sa Ginoo. Ang wala magasunod sa gusto sa Ginoo kadtong di nila alam ang gusto sa Ginoo. So muna nga alamon ginato. Atong yung unawaon ang gusto sa atong Ginoong Dios nga nasulat sa iyang written word. Verse 12. Like a robe, you will roll them up. Matod pa sa ato sa Dios samahan nga pareha sa robe. Sinina nga robe. Pareha sa robe daw.
ang langit o ang yuta ay i-roll up sa atong Ginoong Jesucristo. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. Sumuni ang paghulagway sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Jesucristo. Wala lamang niya ihulagway nga creator ang atong Ginoong Jesucristo sama kaniya, kung dili apil na usap ang pagka-eternal sa atong Ginoong Jesucristo nga sama kaniya. Amen? Nganong gitawag man ang Ginoong Hesus nga the image of the invisible God. Tungod kay kung paanong eternal, paanong eternal ang God, the Father, eternal usab ang Ginoong Hesus. Ahan nato ni makita sa simbok lang yapon sa Hebrew. Chapter 13, verse 8. So, matod pa sa Hebrew chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sumuning kapatsada, gracious kayo ang atong Ginoong Diyos o walay pagbago. Amen? Walay pagbago. Sabi sa 2 Peter gihapon chapter 3, nga ang usa ka libo ka tuig, 1,000 years. Usa ka millennium. Ang usa ka libo ka tuig ay samara sa usa ka adlaw sa atong Ginoong Diyos. Ug ang usa ka adlaw sa atong Ginoong Diyos samara sa usa ka libo ka tuig kaniya, vice versa. Nganuman dahil hindi siya hawak sa space, kita lang ang agdalit-dalit dahil hawak ta sa 24 hours a day. Ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo, dili siya hawak. Munang, He is the same yesterday, today, and forever. Kung gracious ang atong Ginoong Jesucristo sa first century AD, maog gihapon karon, wala siya mabago. Pero kung magtinunto ta sa atong paglakaw bilang Kristohanon, kung paanong gilatigon niya ang mga namaligya sa templo, dahil gihimong merkado ang balay alampuanan sa iyang amahan, maog gihapon, manglatigog gihapon ang atong Ginoong Jesucristo. Amen? So, i-balance ginato. Bisan tuon kita ay mga anak, we are only adopted son, parehas sa gapon na adopted sons of God through Jesus Christ. Bisan tuon kita mga anak sa atong Ginoong Diyos, servants usab kita sa atong Ginoong Diyos. Amen? Di ta una, di ta mag-abuso sa atong posisyon diya sa atong Ginoong Diyos. Palangga ta, kung basahon gyapon nato ang Hebrew chapter 12, palangga ta sa atong Ginoong Diyos, pero mo disiplina siya kung kita ay magtulibagbag na. Amen? O ang pagdisiplina daw niya, matod pa niya nga dapat learn na to. Dili kay natong kung ano lang sa light lang ang iyang discipline, dapat mo learn ta sa iyang disiplina. So, ang atong kuang gidani sa atong Ginoong Diyos, kinahanglan nga di kita magluya-luya. Labi na karon nga, kuan na, grabe na. Labi na karon. Yun na nga na matod pa ni Pastor Ibon kanina, nagkalahi-lahi ang atong ministry. Pero doon ay usa lang ka ministry nga common sa ato. Ministry of prayer and ministry of evangelism or discipleship. Tanan gisugo kita na. Namulihok kita. Namunga na ta sa atong pagkakristohanon, maayo na atong mga batasan. O sa simplang lang ta. Simplang lang ta na usahay. So, kailangan mamunga ta nga mo-duplicate ang atong kaugalingon ngadto sa uban. So, bisag ko, yun nga, kitang tanan, trabahante sa atong Ginoong Diyos, na atay kanya-kanyang talent, tanan ta gihatagan og talento sa atong Ginoong Diyos, nga maggamit nato para sa iyang kahimayaan. Dili sa pagkatubang nato mo, ingon ang atong Ginoong Diyos, sa pagkatubang nato na, you wicked and least servant, nga nung gilubong man ang talent nga gihatag ko sa imo. Whether ito ay money, ito ay basta tanan nga niya sa ato talent na nagihatag sa atong Ginoong Diyos para maggamit nato sa kahimayaan sa atong Ginoong Diyos. Praise God. So, Jesus Christ is the image of the invisible God. Mao kini ang Ginoong Hesus in comparison sa God the Father.
kung paano ang Diyos Amahan mausab ang atong Ginoong Jesucristo, kaya gideklara siya, He is the image of the invisible God. That is why He is the image of the invisible God. So kung paanong si Jesus Christ image sa dili makitang Diyos, kita ay imahin usab sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. So wala kita ikuan, wala tay atuan. Naabay freedom ang mga Kristohanon, ang freedom sa Kristohanon ang pagsunod lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Kung gamiton mo ang imong freedom nga dili mo sunod sa imong Ginoong Jesucristo, ay mahimo ng kalbaryo. May paging kalbaryo. Itagaan tag freedom to obey Him, to submit Him. Mao gina. Muna nga karon pa lang, magtigom na ta sa atong reward sa atong Ginoong Jesucristo. He is the image of the invisible God, and you and I are the image of the Lord Jesus Christ. Manindog ka mga igsoon. Haranahon sa nato ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Jesucristo, awitan sa nato siya og sa kaawit.